Hi guys, welcome back again to our channel, Esily Canada, and also thank you for tuning in sa atin sa podcast episode dito sa Kwentong Filipino-Canadian Podcast. So today, pag-usapan naman natin ang mga IT professionals. Ano ba yung mga pwede nyong i-pursue dito sa Canada? In demand pa rin ba kayo dito sa Canada? Kasi yun nga, no, recently, in-announce yung mga dinagdag at mga binawas sa express entry, especially sa category base. So, unfortunately, ang STEM sa category base sa express entry ay nabawasan. So, karamihan kasi doon, dati, nandun pa yung mga software developer, ando pa yung mga user tech, ngayon, inalis na. Parang ang natitira na lang doon na under the information technology is yung cybersecurity if I'm not mistaken. You can check the list here pero karamihan kasi ng mga nandun sa listahan is nasa engineering sector, 'di ba? Pag sinabi nating information technology, ito yung mga software developer, web designers, user tech support, mga data science, ganyan. Nawala sila sa express entry category base. Pero wag ka munang panghinaan ng loob kasi may mga pathways ka pa rin na pwedeng tignan dito. So yun yung pag-uusapan natin in this episode. At ano pa nga ba yung mga pwede mong gawin? 'Di ba? Para eventually, kung ikaw ay nag-aaral dito sa Canada, ano yung mga pwede mong gawin after graduation or habang nag-aaral ka para ma-improve mo yung score mo for express entry or gusto mong malaki ang chance mo na ma-invite later on for immigration. So, yun ang pag-usapan natin today. Siyempre, ang daming nalungkot, no? Ano ba yan? Bakit nawala na yung mga IT sa express entry? Sa totoo lang, guys, kahit last year pa, 2024, kahit nandun ka sa listahan ng express entry sa category base, hindi ka rin naman mabunot. Kasi, 2 beses lang sila nag-draw noong 2024 under STEM. So, kung ikukumpara mo yung allocation sa healthcare, sa trade, sa French, sa express entry, mas malaki yung allocation sa mga sectors na yun kumpara sa STEM. So, wag ka masyadong malungkot na ay wala ng pag-asa. Talagang ganun talaga sa express entry. Hindi masyadong pinaprioritize ang STEM, basically, no? Ngayon, maghanap ka na ng ibang pathway. Ito na yung tignan mo na yung provincial nominee. So, mamimili ka na dito ng lugar, ng probinsya. Meron sa BC, meron sa Alberta, meron sa Saskatchewan, meron sa Ontario. I-make sure mo lang na nandun ka sa listahan. So, for example, dito sa BC, andyan pa yung user tech, andyan pa yung mga graphic designer, andyan pa yung mga data science. So, pwede mong pasukin sa provincial nominee. Make sure mo lang na nasa listahan ka. Number 1 na yon. Ang number 2, hindi sapat na nasa listahan ka lang. Kailangan mong maabot ang points na kinukuha nila sa provincial nominee. So, for example, dito sa BC, no, dito, ang STEM or ang tech pathway, ang kanyang scoring during that time was around 120, 117, 118. So medyo mataas din siya compared sa healthcare tsaka sa construction. Ngayon, para maabot mo yung points na yun, kailangan mo talagang galingan sa English exam or kung gusto mo pa ng pamboost ng score mo, mag-French ka na. 'Di ba? Yan na yung lagi kong pino-push na lately. Mag-French ka na, mag-aral ka ng mag-French. Kasi sa provincial nominee, let's say lacking ka ng 10 points or few points lang, mga 4, 5, ganyan, na max out mo na lahat ng ng factors, like na max out mo na ang job offer, experience, English, na max out mo na. Another way for you to boost your scores would be the French. And dito, for immigration kasi, at least kailangan mo B2 level. Nakausap nga natin si Sheetal, yung tutor natin for French na we partnered with. So we have a podcast episode sa kanya na shinare niya yung experience niya kung paano nga ba natutulungan ang mga applicants pag may French. Because we were free at home, everyone was locked down, and that was when we thought of taking this path. And we first gave our IELTS, my husband and I, and after doing IELTS, our score was 439. Then I gave DEF exam,
And Yeah. the jump that we got from 439 to 500. And Oh. that was really changed. It changed completely our destiny. It completely changed our profile. And Mm. after we put our DEF score in our Express Entry profile, the next month we got our ITA. Right now, I'm really pushing people to like, hey, if you're lacking in your scores, if you wanted to immigrate here, okay, let's say you wanted to immigrate directly here, maybe learn French, if you Yes, don't yes, have the budget to study. But if you're already inside Canada, you already studied, but then you're still lacking the points. Let's say you studied business, you're working in business industry, or you're in tourism, right? Those yeah, industries are really not being prioritized right now. The only way for you to basically reach that point is yes, to get into French, right? yes. Even like if you're a teacher, you're a nurse, like learning a new language, there's no disadvantage. You know? There's no disadvantage. Also, it's not just for the PR, but also for job opportunities. I can see True. that once it is there in your profile, in your CV, that you are able to speak two languages, French. it's a big asset. So yun nga 'no, kailangan talaga guys na i-maximize niyo lahat ng factors na kaya niyong i-maximize. Job, age, yung experience, yung languages, 'di ba? Kung kaya niyo i-max out yun, especially right now na ang STEM ay hindi masyadong pina-prioritize. Although nandun ka pa rin sa in-demand occupation ng Canada, pero meron ng competition, eh. Ang mahirap din talaga sa sa IT sector sa totoo lang is ngayon kasi 'di ba, ang trabaho for, IT sector is nasa mga big cities. Toronto, Vancouver, andun sa Calgary, nasa Edmonton, and yung mga big cities na yon, nakikita niyo naman kung paano nagbabago ang immigration dito sa Canada. Sa mga big cities kasi nagde-deduct ng points for immigration or wala kang extra points na makukuha, 'di ba? Kung titignan niyo ang Alberta, wala kayong makukuhang points kung nasa Calgary kayo or Edmonton. Pag titignan niyo ang Vancouver, wala din. Toronto, GTA, wala din. Eh, paano kung yung trabaho mo nasa IT sector ka tapos karamihan nandun sa 'di ba, sa city. So, yun yung biggest challenge talaga sa mga IT professionals. Kaya kung maglo-lose ka ng points sa location ng job offer mo, then do'n mo na talaga i-explore na baka kailangan mo na mag-French, 'di ba? Actually guys, marami na akong students sa SLE na talagang they successfully immigrated to Canada dahil sa sector na 'to, dahil IT sila. Kailangan talaga Mm. meron kang ah, kumbaga medyo all-in. Tapos since Mm. all-in ka, so you need to really do the Yes. proper research. Kailangan mong kasi nag-all-in ka Nag-all-in ka eh. So, Mm. parang iiwan mo yung although, siguro for some, all-in, tapos kung mag-fail, balik sa Pilipinas, tapos ngayon, kung balik ano na gagawin mo, di ba? Pero, ang doon, since nag-all-in ka, so why not put all your effort, all everything, para you do the proper diligence kung ano ba yung mga tamang procedures and processes na kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo. Diba? Kumbaga ang main characteristics din ng pagpupunta kayo dito as an immigrant, yun nga lagi kong sinishare na dapat may grit, 'di ba? Hindi hindi sumusuko ka kagad. Una pa lang to, 'di ba? So dito try and try ka din talaga. Saka dapat naman yung try and try until you die, no? Try and try until you succeed. True, yun. Ay, doon is kailangan prepared ka. Kasi all-in ka eh. So, you do the due diligence. So, kung sinasabi namin kanina, may plan A tayo, 'di ba? If plan A does not work, kailangan ready ka to pivot. Sobrang dali talaga dati for IT professionals. Pero ngayon na naghihigpit na
sa sector na to, talagang hindi pwedeng mediocre ka lang. Kailangan talaga, alam mo yun, lahat talaga ng lugar, suyurin mo na, huwag ka lang mag-focus sa big cities pagdating sa job offer. Kung merong ibang job offer na makukuha mo outside Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, kunin mo na yun kasi mas mamamaximize mo yung points, di ba? And also, yun nga, no, baka kailangan mo mag-aral ng French para hindi lang sa tech pathway ang tinitignan mo, pwedeng magbukas sa'yo yung ibang pinto. Yun na yung Francophone community, yun na yung French category sa Express Entry. Nakita nyo ba guys, yung last draw? I think that was 2 weeks ago. Nasa 390 plus lang ang talagang cut-off score ng French category, 'di ba? Imagine sa mga sa mga regular or general draw, nasa 500 ka. So almost like alam mo yun, like 40% ang binaba ng cut-off score sa kanila. Grabe. Kaya i-explore nyo na guys. You can listen to the podcast episode with Shital para magkaroon kayo ng idea. Para hindi kayo matakot na, baka naman ang hirap matuto ng French. Huwag kayo matakot guys. Saka kung nakasalalay dito ang status nyo, gawin nyo na ngayon pa lang. Gawin nyo nang i-introduce, mag-aral na. Para pagdating ng, alam mo yung panahon na kailangan mo na talagang pasukin ng French category, marunong ka na sa lengguwahe na yon at familiar ka na dun sa TEF exams. So dun sa mga nasa labas pa, no, kung wala ka pang employer, you can try to get an employer. Pero right now, ang mga kalaban mo ay mga nandito na, may mga experience na, may mga pinag-aralan na sa Canada, alam mo yun, may mga Canadian diploma na sila, certificate, may master's degree na. So yun ang mga kalaban mo. So ngayon, kung talagang kinukulang ka sa points, pwede mong pasukin, siguro mag-student ka dito, mag-aral ka kung may budget ka, or yun nga, mag-aral ka ng French kung yun ang tinitignan mong pathway. So, guys, meron kaming free discovery call. If you're interested to join our community in SLE, you can connect with us. You can also have a demo with Teacher Shital so that you can learn more about French here in Canada at paano ba makakatulong yun sa inyo. I will be leaving the link in the description box para maka-attend kayo ng free discovery call. Thank you guys for watching this video. If may tanong kayo, comment below. And ano ba yung gusto nyong profession na pwede natin pag-usapan in the next video. Thank you guys for watching and I'll see you in the next one. Bye!